No import, no problem. CMFT tinalo ang Signal sa matinding laban. Tia Andaya nagpasiklab sa debut. Hindi nagpahuli ang Choco Mucho Flying Titans kahit wala ang kanilang import na si Anise Smith after they defeated Signal Super Spikers 23-25, 25-19, 25-16, and 27-25 in their first match in the 2025 PVL Reinforced Conference in Smart Araneta Coliseum nitong Lunes ng gabi. Pinangunahan ni Maddie Madayag ang panalo ng CMFT sa pamamagitan ng monster performance with 18 points, 11 attacks, 6 kill blocks, and 1 service ace, kabilang na ang game-winning serve na nagselyo ng panalo. Si Isa Molde ay nagpakita rin ng all-around brilliance with 17 puntos at 13 mahusay na digs, habang si Des Cheng ay nag-ambag ng 14 points at 12 receptions. Hindi rin nagpahuli si Kat Tolentino na may 10 puntos at si Diana Wong na muling pinatunayan ang kanyang husay bilang playmaker, nagtala ng 25 excellent sets sa likod ng matatag na depensa ni Tang Ponce with 32 digs at 20 receptions. Matapos hindi makalaro sa unang laban kontra Capital One, gumawa ng instant impact si Tia Andaya sa kanyang debut para sa Choco Mucho. Sa crucial moments ng ika-4 na set, siya ang nagbigay ng energy at stability sa koponan mula sa bench, dahilan para mapanatili ng Flying Titans ang momentum hanggang sa dulo. Oh my gosh, it was a long time coming. I feel like I've been waiting forever but it totally paid off. It was worth the wait. It was a great team win. Ani Andaya, na kilala bilang setter din ng Alas Pilipinas. Halos umabot sa 5th set ang laban matapos umarangkada sina Vanny Gandler at Rose Doria Aquino para bigyan ng 2-point lead ang Signal sa 4th set. Pero agad itong pinutol ni Royce Tubino sa isang matalinong push bago bumalik sa spotlight si Madayag na gumawa ng back-to-back plays kabilang ang towering block kay Gandler para maibalik sa Choco Mucho ang bentahe. Sinubukang bumawi ng Signal sa likod ng mga atake ni Gandler, ngunit tuluyang tinapos ni Madayag ang laban sa pamamagitan ng booming service ace na nagbigay sa Choco Mucho ng unang panalo sa Pool A kahit wala pa ang kanilang import. Siguro yung mindset lang talaga namin dahil may mga time talaga na may mga challenges kami na kailangan namin magtulungan. Kita naman sa game kanina, sa depensa namin, sa opensa namin, nagtulungan talaga. Kaya ayun, nakuha namin yung panalo, wika ni Coach Dante Alinsunurin matapos ang laban. Signal struggled to find its rhythm for most of the match, especially with import Eva Chantava unable to get going, finishing with only 10 points on a 9 of 39 attack conversion. Vanny Gandler led the way for the HD Spikers with 15 points and 12 digs, while Heather Guinoo and Erin Pangilinan chipped in 9 and 8 points respectively. Susubukan ng Choco Mucho Flying Titans na ipagpatuloy ang kanilang momentum laban sa third seeking championship title PLDT in Thursday alas 6:30 ng gabi sa Araneta. Samantala, magbabalik naman ang Signal Super Spikers kontra Farm Fresh Foxies sa parehong araw.